Bagong studio ng TVJ na pinag-usapan kamakailan lang sa social media na kung saan ay under construction na ang Meralco Theater para maging bagong studio ng TVJ hindi final. Meaning ba dito, ang studio talaga ng TVJ ay hindi sa Meralco Theater? Alamin po natin yan mamaya. Hey guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Kamusta po kayo? Andito na naman po ako si Gandara SRU para maghatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ, Itbulaga and the legit the records. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga balita. So bago po tayo dumako sa ating pong mainit na chika ngayong gabi, so pag-usapan po muna natin ang patungkol dito sa Sky Cable na kung saan hindi po natuloy ang deal. So bakit kaya? Ano kaya ang naging conflict para hindi po matuloy ang transaction? Bakit kaya parang biglang nagbago ang isip ng ABS-CBN? Ano kaya ang dahilan? So, mainit tong pinag-uusapan ngayon sa social media. Sa ngayon, kaliwat kanan na po ang mga statement na kumakalat ngayon sa SOCMED. Meron po statement from ABS, Sky, and PLDT kaugnay sa mainit na balitang ito. Caption ng ABS-CBN sa kanilang balita. Read, ABS-CBN Corporation and the PLDT have mutually decided not to proceed with the sale of Sky Cable to PLDT under the sale and the purchase agreement signed by and among the parties in March 2023. So, press statement, February 22, 2024, for immediate release, ABS-CBN and PLDT jointly decided not to proceed with the Sky Cable transaction. ABS-CBN Corporation and PLDT have mutually decided not to proceed with the sale of Sky Cable to PLDT under the sale and purchase agreement signed by and among the parties in March 2023. Following this development, Sky Cable is pleased to announce that its cable TV service will continue, assuring its subscribers that they can maintain their subscriptions. Meanwhile, Sky's internet broadband service, Sky Fiber, remains unaffected. We thank all Sky subscribers for their continued patronage and support. We remain committed to providing the same level of customer experience and service for both our cable and internet services. For inquiries and concerns, Sky subscriptions can contact us through our messaging platform, Kaila, or through Sky website. Maraming salamat, Sky Kapamilyas. So mula naman dito sa balita from Kapatid Insider, PLDT and ABS-CBN decided not to pursue sale and purchase agreement for Sky Cable due to some unprecedented situation. Both PLDT Inc. and ABS-CBN Corporation mutually agreed not to proceed with the sale and purchase agreement despite being cleared on their clearance and everything. This is also the second time that the parties pulled out of a transaction involving Sky Cable. So, natawa tuloy ako doon sa comments ng iba na sure na ba yan. So, sa PLDT press release naman, PLDT and ABS-CBN jointly decided not to proceed with the Sky Cable transaction. February 21, 2024, PLDT Inc., PLDT, PSE TEL, NYSE PH, and ABS-CBN Corporation have mutually decided not to proceed with the sale of Sky Cable of PLDT under the sale and purchase agreement signed by and among the parties in March 2023. This press release may contain some statements which constitute forward-looking statements
that are subjected to a number of risks and opportunities that could affect PLDT's business and results of operations. Although PLDT believes that expectations reflected in any forward-looking statements are reasonable. It can give no guarantee of future performance, actions, or events. Sa statement naman ng Sky, hold it, Sky Cable TV service to continue. Don't cut the cord just yet. Sky Kapamilyas. Sky Cable subscribers do not need to end their cable's TV subscription or switch to other providers. We wish to notify our subscribers that the proposed acquisition of Sky by PLDT will no longer proceed. Following this development, Sky Cable is pleased to announce that the Sky TV service is here to stay, assuring its subscriber that they can maintain their subscriptions. Meanwhile, Sky's internet broadband service, Sky Fiber, remains unaffected. We thank you all Sky subscribers for the continued patronage and support. We remain committed to providing the same level of customer service or customer experience and service for both our cable and internet service. So ngayon ang tanong, Collegiate Fabricants, ano kayang hindi na pagkasundaan nila MVP at ng ABS-CBN? May kinalaman po kaya ito sa ANC and Teleradio Signal? Conflict po kasi, Collegiate Fabricants, talaga magkakaroon ng conflict. Pero ano man ang naging dahilan, for sure naman na mayroon pong plan B itong si MVP. Ayon po sa iba pong mga legit Fabricants ay sayang nasira po ang diskarte ng MVP ng TV5 dahil po sa pagbabagong isip nitong ABS-CBN. Samantala, ayon naman sa nasaga po nating balita na ang Meralco Theater na siyang pinag-uusapan sa social media na bago studio ng TVJ ay pansamantala lamang po na magiging studio ng TVJ sapagkat sila ay lilipat din sa APT. Grabe, no? Ilang araw na ba na pinag-uusapan sa social media ang APT studio ni Mr. Tony, kasi nga 'di ba hindi na daw siya active pa sa Tape Inc. So maaari na rin daw niyang palayasin ito sa APT ang tahanang pinakamasaya ang Tape Inc. kung sakasakali na matapos ang kanilang kontrata. So ito nga ba ang iniintay lang ng TVJ, ang matapos ang kontrata ng tape sa APT studio pagkatapos sila na ang papalit. Kasi diba si Mr. T okay naman sa TVJ. Yun yung balita natin. Pero sa Tape Inc., ang balita po natin, si Mr. T hindi na active. Nakikita niyo po yung difference na parang mas pro TVJ, ganon ang nararamdaman ng mga legit Fabricants. Anyway, ano man po ang dahilan at kung totoo man nga po ang chika na ito, ay exciting po talagang tunay. Pero for sure hati at magiging hati talaga ang reaksyon ng mga Fabricants dito. Meron pong magsasabi na di bali na lang, wag na lang, kung maaari ang TVJ ay umiwas-iwas na sa pagdikit sa Tape Inc., sa APT, para hindi na madagdagan pa ang issue matapos na ang usapan na maigi na yung malayo sila sa kalaban. Samantala, yung iba naman ay mas okay upang sa gayon ay talagang wala nang malugaran itong Tape Inc. At totally 101% mabawi ng TVJ, ang dapat naman po ay sa kanila since sila ang nababagay dito sa APT Studio. So kayo po ba, kung kayo ang aking tatanungin, Collegiate Fabricants, ano mas gusto nyo? Sa Meralco Theater na lang para maganda? Malayo sa Tape Inc. at sa APT na? Or pabor kayo na makabalik ang TVJ sa APT Studio? So,
yun lang po muna ang aking update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.